hindi nasunod yung kontrata. Sabi nga ni Manuel, kalimitan daw to nangyayari doon sa mga vlogger. Tama po ba? O sige, attorney, sige, ano ang sagot natin po doon? Ayan po. Ang base po sa pinakita po natin ng ating production din po kanina sa reenactment, nakita po natin na nagkaroon po ng tinatawag pong breach of contract. Dahil ito pong vlogger at ito pong kanyang kausap na kanyang manager, ay nagkaroon po sila ng kasunduan through written contracts. Pinakita po dito na nagkaroon po sila ng pirmahan. Siguro at doon po nakasaad ang mga terms and condition at kung paano ang hatian nila sa kikitain. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi po nasunod or hindi na po nabayaran ito pong ating pinaka-content creator. Sa batas po natin, ito po ay malinaw na breach of contract. At under the law, ay mayroon pong mga remedies na pwede pong ma-avail ang isang injured party or ito pong ito pong ating ito pong si Sir John. Maaari po siyang ma-awardan po maaari po siyang mag-file for civil case po na breach of contract at maaari po siya po ay ma-awardan ng damages or danyos. Maaari po siyang paaari din pong i-order ng court ang specific performance or ito pong pagsunod po ayon sa kanilang kontrata. Maaari pong i-order ng court na siya po ay mabayaran kung magkano po ang sagad na po kanya base sa kanilang kontrata at maaari din po mag-award ng court ng danyos. Ito po yung damage po. Ito po ay monetary compensation dahil po dun sa maaari po na-delay po yung bayad sa kanya, maaari rin po magkaroon ng legal interest, mag-incur po ng legal interest yung kanyang singilin po dito sa kanya pong manager na hindi binayad sa kanya. At maaari din po ito, Miss Annie, na mag-amount po into a criminal liability po. Maaari din po siyang mag-file ng estafa kung pong sa kanilang sitwasyon ay nagkaroon sila ng relationship. Ang relationship po between them was based into a trust and confidence na, for example po, ipinagkatiwala niya po yung kanilang bank account para po dun sa tamang hatian po ng kanilang kita, or for example po ay meron po siyang pinagkatiwala po dun sa kanyang manager na pag-withdraw ng pera at pagde-deposit naman po sa kanya. At kung ang amount po na iyon ay mapatunayan po na misappropriate or hindi po inilagay or ibinigay sa dapat pong paglagyan or sa bank account na dapat pong paghulugan niya, at kung ito po ay ginamit po niya sa ibang paraan, maaari po itong maging criminal liability po, Miss Annie, kung tinatawag po nating estafa. Okay. Kaya po, ayun po, marami po siyang remedy under the law. Okay. Attorney, Manuel, maliwanag yung binabanggit ni Attorney na mayroon under the law may remedy. So, ibig sabihin, Attorney, kahit na yung, alimbawa, yung kanyang kausap, kung vlogger siya, content creator siya sa ibang bansa, okay, nagpermahan sila. O, pwede niyang habulin po ito, Attorney. Yung sinasabi, may remedy. Pwede niyang sampahan ito ng kaso. Saan siya magpa-file ng kaso? Opo. Dito po sa Pilipinas. Saklaw po natin yan kahit yung employer mo ay abroad, yung kakausap mo ay abroad. At sabi ni Attorney, specific performance ang pwedeng isampa. At pwede rin maging estafa, which is criminal case. In the long run, na mayroon mga sinite na example a while ago si Attorney. Attorney Jane? Kung ito pong kontrata po nila ay dito po nagkapirmahan po sa Pilipinas, maaari na pong i-file po yan dito sa Pilipinas. Dito po sa pinakita po natin, parang dito po nagkaroon ng pirmahan at nagkaroon po sila ng agreement between them. So maaari niya po itong i-file dito sa Pilipinas po. At kung saan po kung civil case naman po, kung taga saan po siya or kung saan po sila nagpirmahan ng kontrata.